testimony ni Sister Jane about the animals. Amen. Kasi wala naman akong tinurong ganun. uh, anyway, it's really my duty to clarify yung mga bagay na yon, kasi gusto nating maging tama yung ating sinasambit, sapagkat it's between really yung pagitan ngayon ng lie and truth ay napakanipis. So kailangan natin medyo maging sensitive tayo, and I believe with all my heart ang pinaka-sensitive sa ngayon ay walang iba kundi yung bride. Hindi po yung sensitive na madaling magtampo. Iba pong sensitive yung aking tinutukoy, kundi yung alam natin how the word really, mga kapatid, is being spoken, being open, being preached sa part ng mga ministers, being understood sa bawat nakikinig. So salamat sa Panginoon, at kanina ay akala kong hindi ako makarating ng tamang oras. Parang balik na sa normal yung traffic. Grabe nga haba nung traffic sa expressway. So sabi ko mukhang hindi ako aabot, but salamat sa Panginoon at nakarating pa rin ng mas maaga. At nung tignan ko yung aking note, yung aking wala ng battery kasi iniwan ko lang. Anyway, ang Panginoon naman lagi ang nagbibigay sa atin ng inspiration. Ano dapat yung ating pag-usapan dito, no? So nakikita natin ngayon ang mundo na talagang nagpapanik, no? Nabanggit ko last Sunday, may mga message believer na nagpapanik because of the vaccine. Na sabi nila ang vaccine ay mark of the beast. Pero salamat na bago magkaroon ng pandemic, bago magkaroon ng vaccine, tayo ay tinuruan ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, ano ba yung mark of the beast? Ano ba yung mark sa forehead? Ano ba yung mark of the right hand? So alam na natin kung anong ibig sabihin. Ang mark of the forehead ay pag-accept doon sa tinatawag na maling doktrina ng Antichrist, at yung mark on the right hand ay yung paggawa mo, o hindi mo man gawin literally o sumunod literally, but you compromised. Makipag-compromise ka, makipagkamayan ka sa mali. Wala pong fellowship ang liwanag at dilim. Tandaan po natin po yun. Walang fellowship between Belial and Christ. Walang fellowship between Christ and Antichrist. Amen. Wala po, mga batid. Amen. Kailangan ngayon ang tinatawag na identification. Ayaw ng Panginoon yung mix. Actually, ang ginagawa ngayon ng Panginoon, base sa aking nakikitang move, and of course, it's prophesied in this day, talagang this is the hour of identification. Kailangan na ma-identify ka sa Kanya, sa Kanyang body in this day. Otherwise, talagang hindi mo makita kung ano ang move ng ating Panginoon. You can only see the move
ng Panginoon if you are in the body. Amen. So, nakauwi ako at mahirap mga kapatid sa Manila. Walang wifi, walang signal ang PLDT, wala pang tubig. Paputol-putol yung tubig, napakahirap. But salamat sa Panginoon, may data. Siguro yun ang gagawin natin, Brother Eric na lang doon, ano? Just to live stream yung ating services this coming Saturday. So, nakikita ko rin yung nangyayari within this message, mga kapatid, at tumitindi yung clash. Tumitindi na yung clash between the believers of this message na supposed to be hindi, dahil lagi kong sinasabi ang message na ito ay binigay sa atin to be fulfilled. Ang message ay hindi binigay upang pagsabungin. Ang message ay binigay hindi pang-debate o pang-depensa sa sarili, kundi ang message ay binigay ng Panginoon sa atin to be fulfilled, to be manifested. Pero nakikita ko in this day, yung message na ito ay ginawang pang-atake, ginawang pang-depensa, ginawang pang-kontra-atake, which is unfortunate dahil hindi yan ang layunin ng Panginoon kung bakit meron tayong mensahe sa huling panahon na ito. Amen. And then of course, hindi po tayo nagugulat dahil ito ay nakasulat na. Ito ay nakahula na. At ito ay binanggit na rin sa atin sa pamamagitan ng mga sulat ni Apostol Pablo, even John himself. Makikita natin at ating malaman na ang bride can no longer be touched. Amen. Hindi na pwedeng ugain ang bride. Bakit, mga kapatid? Nandun na siya sa safety zone. Amen. Hindi na siya mauga, hindi na siya mabulabog, sapagkat binigyan siya ng malinaw na pagkaunawa. So yun ang purpose ng ating Panginoon kung bakit finid niya ang bride ng unfailing body word. Upang pagdating sa kalagayan na tulad nito, amen, ang bride ay hindi mauuga. Amen, ang bride ay hindi mako-confuse. Instead, magkaroon siya ng malinaw talaga na pagkaunawa. At kung meron siyang malinaw na pagkaunawa, mga kapatid, magiging masaya siya. Magiging comfortable siya dahil naintindihan niya, naunawaan niya ng lahat ng mga bagay na ito ay kailangan mangyari. Amen. Tulad ng pangako sa atin ng ating Panginoon, the Lion from the tribe of Judah has prevailed. Amen. So wala tayong worry. Lahat ay kanya nang tinuldukan. Lahat ng worries, tinuldukan niya. Amen. Lahat ng ignorance, sa church ages, meron silang ignorance. Pagdating sa ating time, walang ignorance because why? Ipinur out, amen, sa atin ang fullness of the word. Amen. So salamat sa ating Panginoon. I want to read a scripture, amen, na ito ay hindi lang sa time ni Paul, kundi ito ay tumagos sa ating panahon. Familiar verses ito, but it's really a word na nauukol sa ating panahon. Acts chapter 20, 27 verse 30. Ito nakita na ni Paul noon pa. Sabi niya, "For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God."
Sa Tagalog, meron akong Tagalog. Sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Amen. So lahat ng pasya o will of God ay ipinahayag. Amen. Sa time pa ni Paul, amen, at yun ang nagbigay ng katatagan sa mga mananampalataya sa panahon na yon. Remember, hindi na-receive ni Paul yung revelation kung kanino lang. Na-receive ni Paul ang revelation sapagkat tinuruan siya directly ng ating Panginoon. 3.5 years sa Arabia, amen, nag-receive siya ng kapahayagan na galing sa Diyos. At yung kapahayagan na yon ay hindi niya ipinagkait, kundi kanyang isinaysay sa mga iglesia sa panahon na yon, at yun ay nasulat at umabot din sa ating panahon. Hindi po natin pwedeng ibaliwala yan because the prophet said, I preach what Paul preached. Remember dun sa vision? Amen. Nagtatanong siya, yung kanyang followers, tayo ba ay makakapasok din? Amen. Sabi nila kay Brother Branham, and Brother Branham said, Amen. We will make it. Amen. Because why? I preach what Paul preached. Anong sinigaw ng maraming tao? We are resting on that. Amen. At ganun din sa atin. Amen. Sa panahon na ito. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseer to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, kausap ni Paul, ay mga manggagawa, ministers, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Hindi po si obispo na kinikilala ng mundo. Pag bishop po dyan ay pastors, no? But we are so blessed in this day, bago lumisan si Paul, amen, sabi niya, nagbigay ang Panginoon ng mga kaloob for the perfection, amen, of the saints. At yun ay yung fivefold ministry. Amen. Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So hindi nagbabago, mga kapatid, ang commission ng Panginoon. Sa time ni Peter, yun din ang kanyang sinabi, di ba? Peter, feed my flock. Amen. Amen, Lord, sabi naman ni Peter. And then, second time around, sabi ng ating Panginoon, Peter, feed my lamb. Ano sabi ni Peter? Yes, my Lord. Pero nung pangatlo na, kumunot na marahil yung noon ni Pedro. Feed my lamb. Amen. Yes, Lord. At pagdating ng Day of Pentecost na hindi paniwalaan ng marami, si Pedro ang tumayo at naging pastor ng unang iglesia. Right? Amen. Now, sabi niya rito, for I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Aking talastas na pag-alis ko, ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi mangagpapatawad sa kawan. Amen. Hallelujah. Sabi nga ng Panginoon, lobo na ang damit ay tupa. Verse 30, also of your own selves shall men arise, speaking perverse things,
to draw away disciples after them. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. So hindi po galing kung saan-saan. Amen. Kundi kasamahan din ninyo na naniniwala sa mensahe na ito. Right? Yun yung mas delikado. Bakit? Amen. Remember, the prophet said, this is the most deceiving age. Hindi po kayo ma-deceive ng denomination. Madideceive kayo, mga kapatid, sa mga tao na nagdadala ng quotation. Right? Amen. Bakit? Nakita yan ng prophet. Amen. Nakita niya yung mga scientist. Nung una, hindi niya maintindihan. Amen. Yung mga scientists ay nagmimix sa test tube. Right? And then later on, mga kapatid, na-realize ng prophet na itong mga scientists na ito na nagmimix, hindi pala tunay na mga scientists, but mga preachers. Binanggit ba yan ng prophet? Yes. Kaya nag-warn ang prophet. Amen? Na itong mensahe na ito, just like Paul himself, marami dito, amen, magmimix. And the result is the same as the natural. Amen? Dahil sa science, sa pagmimix na ganon, nalikha ang mga substance na pwedeng pumatay sa tao. Right? Example ng prophet ay pulbura. Dahil sa paghahalo-halo ng mga chemicals, amen, mga poison gas. So ang dami, mga kapatid. Because of those mixtures. At ganun din, spiritually speaking, doon sa paghahalo ng mensahe na ito. Sariling idea plus message, right? Oh, may kilala pa nga akong pastor. Oh, ang kanyang binabasa ay our daily bread. Mukhang kilala na si Sterioli. Nagbabasa ng daily bread. Doon siya kumukuha ng inspiration sa daily bread. Alam niyo, mga kapatid, ang message ng prophet is enough in this day. Kaya tinawag yan na fullness. Ang mahirap lang kasi, mahirap tanggapin. Mahirap paniwalaan. Bakit? Ang gusto nila, mga kapatid, ay eksaktong sinasabi ng Biblia. Right? Amen. Lahat naman ng binanggit niya, mga kapatid, nagraran into continuity with the Scripture. Kaya nga, mga kapatid, nabulag ang maraming tao. Amen. Sa time ni Jesus, hindi siya matanggap ng mga Pharisees, mga Sadducees. Right? Bakit, mga kapatid? Nag-stay sila dun sa letra por letra. Amen. Just like in this day. Oh. Tinignan nila dun sa scroll. Wala silang mabasang Jesus. Ang mababasa nila, Emmanuel. Nung nangaral na siya, sabi niya, you must be born again. Tinignan nila yung scroll. Wala silang makitang, you must be born again. Right? Because why? Amen. At that time, the Lord is using new terminologies. In every ages, mga may terminologies. Right? Pagdating ni Paul, may mga terminologies, amen, na hindi nila mabasa doon sa unang binigkas. At doon nagkakaroon ng pagdududa. But salamat sa Panginoon, wala man letra por letra itong pinagpipiyastahan natin sa Biblia, pero mga kapatid, yan yung tinatawag na hiwaga. Yan yung tinatawag na unwritten word. Yan ang tinatawag na reading between the lines. But for sure, hindi siya kokontra. Amen. And we are so blessed. The lion roareth in this day. Leo the lion roareth in this day, and seven thunders uttered their voices. Amen. At nagkaroon tayo, mga kapatid, ng direction
nagkaroon tayo ng malinaw na unawa. Tuloy lang natin mga kapatid. So after my departing shall grievous wolves enter in among you. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Marami din sila na makukumbinsi. Right? Amen. So may the Lord bless His word. Amen. So we will talk about the maturity of the Antichrist and, of course, yung maturity din ng bride. So it's always parallel. Amen. Remember, sabi ng prophet, amen, in the time of Jesus, majority believes that it was just 4 crosses. Amen. Ang naroon. Right? Jesus, and then yung thief sa right, and then yung left. But Brother Branham said, actually, it's 4. Ha? Bagamat si Judas, mga kapatid, naghang, hindi naman na-cross. But, remember, the scripture says, cursed is a man that hung it on the tree. He hung himself for a purpose. Ano yung purpose, mga kapatid? When Jesus was dying at the cross, lumabas yung life, si Satan kailangan din lumabas kay Judas. Right? So kailangan niya magpatiwakal upang yung life na yon ay sumabay dun sa life of Jesus. Kaya sa church ages, nagsabayan sila ron. But praise be to God, hindi pinabayaan ng Panginoon ang kanyang kawan. Why? Meron siyang anointing, remember, sa bawat ages. At nandito na tayo sa final showdown. Amen. Sabi ng prophet, this is now the Mount Carmel showdown. And God will show who is who in this message. Sa iba pang termino na ginamit ng prophet, this is the Mount Carmel showdown. Amen. But God will show who is the bride. Amen. Ang bride, later on makikita natin. Amen. Kailanman, hindi yan maglalaro. Kailanman, hindi yan magko-compromise. Kundi mga kapatid, amen, para sa Kanya, lahat ng mga bagay, amen, hindi na pwedeng maka-impluensya sa Kanya. Right? Sa message ng prophet, influence. Maraming nakatingin sa atin. But for us, because of this clear understanding, ano man ang nangyayari, away sila dito, away doon, sa message nito, hindi na tayo sumasali to begin with. Wala na tayong interest doon. Why? We are now enjoying. Amen. Dumaan na yung panahon na we have really in our hearts, gusto natin lahat baligtas eh. But binigyan tayo ng clear understanding, ang maliligtas ay yung nandun sa mind ng Panginoon before the foundation of the world. At sabi ng Panginoon, walang mawawala kahit isa. At ibabangon ko sa huling araw. Declaration yun ng ating Panginoon. At walang sino mang pwedeng tumulong sa Kanya. Right? Kahit nasaan yun. Kahit ano pang pinagdadaanan niya. Kahit na ano pa ang sirkumstansya sa buhay niya. Pag bride siya, tatawagin siya ng Panginoon. I don't know how, but God will call him. Amen. Kahit nasaan pa siya. Kahit gaano pa karumi ang buhay niya. Now, sabi ng prophet, ito na yung showdown. Amen. The iniquity of the Amorite is full. What is iniquity? You know it's right, but you cannot accept it. You cannot do it.
Now, sabi ng prophet, these false apostles are the grievous wolves that Paul spoke of. He said, once I am gone, they will try to come and claim equal revelation. Right? Mag-claim din sila ng equal revelation. Ang dami na niyan ngayon sa ating time. Message? Yes. And I can name Parnell. Yung nasa Baguio, na siya daw magbabautismo sa 144,000 in one day. You know him. 14 seals. Ewan ko kung narinig na ni Brother Fred yung 14 seals. Ang daming nag-claim ng equal revelation. At kung titignan natin yung type sa time ni Moses, mga kapatid, lumitaw si Dathan. Lumitaw si Korah. Right? Anong sabi nila? Ikaw na lang ba, Moses, ang kinakausap ng Panginoon? Kami ba ay hindi pwede? Right? Wala tayong magagawa, mga kapatid. Moses was Moses in his day. He was the prophet in that day. Amen. Hindi pwedeng questionin si Moses. Right? Naalala nyo, kumuha siya ng Egyptian woman. Si Aaron, si Miriam, binakbakan siya. Pero anong sabi ni Lord? Amen. He is my prophet. Don't do it. Anong nangyari kay Miriam? Siya ay nagkaroon ng leprosy. Why? Amen. Sabi ng Panginoon, touch not my anointed ones. At ang anointed ones in this day, makikita natin, walang iba kundi ang bride. Amen. Dumating yung time, mga kapatid, ang Israel, ayaw nila kay Moses. Anong sabi ng Israel? Moses, ikaw na lang lagi ang kinakausap ng Panginoon, di ba pwede namin siyang kausapin? You know the scripture. Amen. Talagang mapilit ang Israel. Sabi ni Moses, sige. Amen. Maghanda kayo. Punta tayo sa bundok. Amen. Kausapin niyo ang Diyos. Right? Dahil dun yung desire ng puso nila, pumunta sila ron. Sabi ni Moses, hanggang dito lang kayo, hindi kayo pwedeng lumagpas. O sige, kausapin nyo ng Panginoon. Nagsigawan yung Israel, Lord! Kausapin nyo kami, Lord! Anong sinagot ng Panginoon? Kulog, kidlat, right? At trumpeta, sobrang lakas, nabibingi yung Israel. Anong sinigaw ngayon ng mga Israelita? Oh, ayaw na namin makinig sa iyo, Lord. Si Moses na lang babakinggan namin. At yan ang pattern lagi ng Panginoon. Because why? Merong prophet na iisa. Actually, wala nang prophet. Pero the prophet ay narito. And the prophet na narito ay yung Son of Man. At ang Son of Man, mga kapatid, ay na-reveal na hayag sa pamamagitan ng bride. Amen. Glory. So mga kapatid, amen. Sabi ni Paul, once I am gone, they will try to come and claim equal revelation. But their purpose is not to help you. Ang layunin nila ay hindi upang tulungan kayo, but to destroy you. Amen. At itong 200,000 demon spirit, mga kapatid, nandito na sa ating time. Amen. Peace of the trumpets, nakita ng prophet, mga kapatid, itong 200,000
demon spirit. Una, amen, ang kanilang pinaslang ay yung 6 million Jews sa pamamagitan ng political form. Right? Sa pamamagitan ng mga ginamit na si Stalin, Franco, Mussolini, Hitler. 6 million Jews were killed. And then Brother Branham said, itong 200,000 demon spirit ay nag-transform from apolitical to religious. Amen. Sino ang kanilang target? The prophet said, ang bride. Ang bride, ang target ng 200,000 horsemen, demon spirit. Right? Pero mga batid, Brother Branham said, at that time, the bride is liberated. Amen. At that time, ang bride ay protected. At that time, ang bride, mga kapatid, amen, hindi na pwedeng dayain. Hindi na pwedeng ugain. Amen. Right? Ano man ang dumating sa buhay niya, pagsubok man yan, amen, pandaraya man yan, hindi na siya madadaya. Hindi na rin siya manglulupaypay sa mga pagsubok. Bakit? Alam niya, mga kapatid, na ang pagsubok na ito, lulutang at lulutang, kikinang at kikinang kung sino siya. Right? Doon natin makikita kung sino tayo in this day. Di ba sabi ni Peter? O James? Amen? Glory? Amen. So salamat sa Panginoon. Amen. Darating mga ito and they claim equal revelation. Amen. Hindi tayo kanilang tutulungan, kundi tayo ay sisirain. But salamat sa Panginoon, ang bride ay protected. Amen. So sabi niya, mga kapatid, another quote I want to read. John knew of them. Si John, kilala din niya sila. John knew of them also, for he said in 1 John 4:1, many false prophets means preachers, are already gone out into the world. That Antichrist spirit was already infiltrating the church. Nangyari na ba dito? Marami na po, mga kapatid. Pinalayas ba natin? Amen. Gusto nga natin manatili. Because of our emotions, we wanted them to stay. Grabe ang pigil natin eh. Pero wala tayong magagawa pag Panginoon ang gumagawa. Right? Gusto natin, nandyan sila. Gusto natin, ano pa rin, palagpasin na lang kung ano man yung... But no, napatunayan natin, mga kapatid, this word really separates. Right? Grabe nang ginawa natin na biyaya. Brad, santabi mo. Santabi mo yan, pagbulay-bulayan mo. Pero, ang desire talaga nila, mga kapatid, amen, ay i-inject itong mga katuruan na ito. At ang Panginoon, hindi yan papayag. At doon natin nakita ang proteksyon ng ating Panginoon. Lalo sa maliit na iglesia na ito. It's not really from any man.
it is from the Lord. Amen. And it was doing it by going against the word. Why, here is where it all started. Right here in the first church age, dun pa lang sa first church age, mga kapatid, nag-start na. Nag-warn si Paul. Kami man o anghel na galing sa langit ay mangangaral ng iba sa aming pinangaral, itakwil. Di ba mga kapatid? Sinabi ba ni Paul? Yes. Amen. Ngayon, dahil sa sobrang protection mga kapatid nila, nagsarado naman sila. Right? Nagsarado na sila mga kapatid. And what happened? They left their first love. Nawala na. Dahil lumitaw na sila Hymenaeus, sila Alexander. You know them. Sa Timothy, sabi ni Paul, itong mga ito ay nangangaral ng kontra sa salita ng Panginoon. Bakit? Nangaral sila, natapos na yung resurrection. The same Spirit is here. End time, nangangaral, tapos na yung rapture. Can you see it? End time, nangangaral na nasa millennium na tayo. End time, nangangaral na 2 millennium. End time, nangangaral na wala ng second resurrection. Right? End time, nangangaral na si Jesus at Lucifer ay iisa. Right? Nasaan na tayo, saints? Come on. Nasaan na tayo ngayon? Nandito na tayo, mga kapatid, sa talagang separation. Nandito na tayo sa tinatawag na identification. At hindi tayo identified kanino man. Ang identification natin lagi ay dapat word. Hindi po sa akin o kanino man, dapat ang identification natin ay word. Hallelujah. Right here in the first church age already, they were denying the word and setting up their own creeds and philosophies instead of the word. That is Antichrist, for Jesus is the word. To be an anti-word is to be anti-Jesus. To be anti-word is to be anti-Christ. Because the Spirit and the word are one. If you are anti-word, you will have to be anti-Christ. And if it started in the first church, it will have to grow until the end when it takes over. Magte-take over ba? Yes. Pero salamat sa Panginoon at that time, amen, tayo ay kailangan ng umalis. Amen. Right? At magaganap, mga kapatid, amen, na sila na mismo, amen, ang magsisiraan. Remember, sa time ni Gideon, right? Ang ginawa ni Gideon, mga kapatid, amen, sabi ng Panginoon, ihanda mo ang mga kalalakihan. We know the story. At the time, sila ay defeated by Palestinians. At si Gideon ay nandun, nagigiik, patago. Bakit? Siya ay natatakot sa mga Palestinians. And then a prophet came. Anong sabi niya kay Gideon? Amen, it's time. Amen, to fight. Amen. And then Gideon said, if God be with us, where is the miracles? Hinahanap niya yung miracles. And you know, mga kapatid, the miracle already is in front of him. Sino yun? Yung prophet. Hindi ba miracle yun? Ang Panginoon nagsugo ng propeta kay Gideon para ituro kung ano yung kanyang gagawin. For me, it's already a miracle. Mas higit pa yan sa mga mirakulo. Amen. Na pwedeng ma-experience ng tao. So ano nang sabi ng prophet? So sabi ng Panginoon, it's time for you to fight.
Ipunin mo yung mga kalalakihan. Right? At papuntahin sa isang dako, sa isang lugar. And then the Lord will tell you what to do. So lahat ng kalalakihan, because why? Wala naman pumayag na manatili silang alipin. Ang dami nagpuntahan. And then the Lord said to Gideon, sobrang dami. Amen. Right? Bawasan mo yan. Amen. Baka sabihin ng mga kaaway na sila ay nagapi dahil sobrang dami. At ang glory ay mapunta sa tao instead na sa Panginoon. Right? Ngayon, sabi ni Gideon, lahat ng mga alinlangan, umuwi na. Lahat ng mga nag-aalinlangan, umuwi na. Marami bang umuwi? Marami. Ngayon, may natitira pa. Sabi ng Panginoon, sobra pa rin dami yan. Right? Anong sabi ng Panginoon? Palusubin mo sila sa ilog. Right? And then I will tell you what to do. Lusob yung mga kalalakihan sa ilog. Siyempre, uhaw na. Yung iba ay parang aso. Pero yung iba ay ginamit yung kanilang kamay. Di ba mahalaga ba yung kamay? Mahalaga yung kamay. Mahalaga yung fivefold. Yung iba, demiretso, parang aso. Ilan lang yung gumamit ng kanilang kamay? 300 lang. Mula sa libo-libo, 300 lang ang gumamit ng kanilang kamay sa paglusong nila sa ilog. Amen. Sabi ng Panginoon,